Mabilis na lumipas ang mga araw. Balik sa masayang kabanata ang buhay nilang dalawa ni Jake. Hindi na ito nalilate ng uwi galing opisina at palagi din itong may pasalubong sa kanya sa tuwing umuuwi ito ng bahay na para bang bumabawi ito sa mga nakaraang araw na palagi itong abala. Kaya ang ending, excited tuloy siyang palagi itong salubungin sa tuwing umuuwi ito tuwing hapon. Kagaya na lang ngayon, narinig niya ang tunog ng pagbukas at sara ng pintuan ng gate, kaya naman mabilis siyang lumabas ng bahay at nang makita niya ang sasakyan ni Jake na papasok na ng gate, hindi niya mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi niya. Hinintay niya lang na tuluyang huminto ang kotse bago siya nagmamadaling naglakad pasalubong dito. Jake, tawag niya pa sa panagalan nito. Pababa na ito ng kotse at nang mapansin niya ang may bitbit itong isang bugkos ng bulaklak, lalo siyang nakaramdam ng kilig. Hi! Mahal! Kumusta ka? Kumusta ang maghapon mo? Nakangiti nitong wika sa kanya. Muli siyang napangiti. Buong pagmamahal na yumakap siya dito. Nasanay na siya sa tawagan nilang mahal. Iyon naman ang dapat lalo na at nagkakasundo naman silang dalawa eh. Miss na miss kita, mahal. Grabe, feeling ko ang tagal ng oras. Kanina pa kaya kita inaabangan. Malambing niyang sagot dito. Really? Pero, mahal, hindi pa naman ako late ah. Mas maaga nga ako ngayon ng mga 10 minuto. Sagot din naman kaagad nito. Kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya bago siya nito masuyong tinitigan sa mukha. Ilang saglit lang, binigyan siya nito ng magaang halik sa labi bago nito iniabot sa kanya ang hawak nitong isang bugkos ng bulaklak at isang paper bag. For you, mahal. Happy 3 months monthsary sa ating dalawa. Nakangiti nitong wika. Hindi niya naman mapigilan ang magulat. Hindi niya kasi talaga inaasahan ito dahil kahit siya, hindi niya alam na pangatlong buwan na pala ng pagsasama nilang dalawa ngayong araw. Gosh, naalala pa ba nitong si Jake ang unang araw nilang encounter? Tulala tuloy niyang tinanggap ang iniabot nito sa kayang baukwet ng red of roses at ang paper bag hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya pero isa lang ang sigurado siya ngayon. Nakaka-touch isipin na naalala nitong si Jake na monthsary pala nilang dalawa ngayong dahil siya, wala talagang kamalay-malay. Hindi naman kasi siya nagbibilang dahil hindi niya naman din iniisip na celebrate sila ng mga ganitong bagay. So, ano ang plano mo ngayon sa monthsary natin? Gusto mo bang lumabas tayo? Mamasyal, manood ng scene or di kaya, punta tayo sa park, nakangiting muli nitong wika. Pilit naman siyang napangiti. Sa sobrang touch niya sa effort na ginagawa nito ngayon, parang gusto niya na lang umiyak. Alam niyang medyo iyon pero iyon talaga ang gusto niya eh. Bakit kailangan pa nating lumaas, pwede naman nating i-celebrate ang monthsary natin dito sa bahay lang. Mahinang ang boses na sagot niya dito. Kaagad naman itong napangiti. Well, kung saan mo gusto, okay lang. Pero parang mas preferred kong sa kwarto na lang natin i-celebrate ang monthsary natin. What do you think, mahal? Nakangiting muli nitong wika. Pilit na naman siya natawa. Kapag mga ganitong banat ni Jake, feeling niya, ninerbiyos siya eh. Ayaw niya ng mga ganitong topic dahil baka kung saan na naman mapunta ang lahat. Baka mamaya, buong gabi na naman siya nitong mapuyat. Speaking of puyat, hindi pala pwedeng dito sa bahay nila i-celebrate ang monthsary nila. Mas maigi sa labas para naman makalanghap din silang dalawa ng sariwang hangin. Tama, iyon naman talaga ang dapat eh. Mas maigi na din na lumabas-labas silang dalawa ni Jake. Nagbago na pala ang isip ko. Labas na lang tayo. Date tayo para maiba naman. Nakangiting sagot niya. Isang malakas na pagtawa ang naging sagot sa kanya ni Jake. Nanunudyo din ang mga titig nito kaya naman hindi niya tuloy malaman kung mingiti or sisimangot ba siya. Pero sa bandang huli, kusa niya nang ikinawit ang isa niyang kamay sa braso nito at buong paglalambing na inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Sige na, Jake. Pumayag ka na kasi. Gusto kong lumabas ngayon. Gusto kong makakita ng ibang tao. Nakangiting sambit niya. Okay sige, kung ano ang gusto mo, masusunod, mahal. Nakangiting sambit nito. Sa tuwa niya, walang pag-atubili na hinalikan niya ito sa pisngi. Yes. The best ka talaga, mahal. Tuwang-tuwa niyang bigkas. Tiethe, talagang inuto pa ako. Sige na, maghanda ka na at nang makaalis na din tayo.
Sagot din naman nito at hawak kamay na silang naglakad papasok ng bahay. Diretso sila ng kwarto kung saan kaagad siyang nagpalit ng damit pang-alis. Si Jake naman ganoon din pinalitan nito ang pang-office attire nitong kasuotan ng casual na pananamit. Ilang saglit lang, sabay na silang lumabas ng silid habang parehong may ngiting nakaguhit sa labi. Diretso na sila ng kotse at ilang saglit lang, tinahak na nila ang medyo matraffic na kalsada. Jake, saan ba tayo pupunta? Nakangiting tanong niya kay Jake. Napansin niyang sobrang traffic nitong way na dinadaanan nila. Nandito sila sa isa pinakamalaking mall ng Metro Manila at hindi niya alam kung ano ang ginagawa nila sa lugar na ito. Hindi ugali ni Jake ang makipagsiksikan sa traffic, pero parang may iba yata itong gustong gawin ngayon. Dagsa na kasi ang manonood ng concert kaya sobrang traffic na, nakangiting sagot nito sa kanya. Huff! Concert? Manonood tayo ng concert, nakangiti niyang tanong dito. Tumango naman ito. Hindi niya naman maiwasan na magtaka. Ang akala niya talaga mamamasyal lang sila pero hindi niya naman akalain na manonood sila ng concert. Yes, concert ngayon ng isang international performer-singer at mabuti na lang talaga nakapagpa-reserve na ako ng ticket. Actually, balak ko talagang yayain ka kanina bilang sorpresa dahil alam kong mag-enjoy ka sa concert na ito, Elena. Nakangiting sagot nito sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ang makaramdam ng excitement, lalo na nang iniabot nito sa kanya ang 2 perasong tiket. Yes, ticket iyon kaya naman, ibig sabihin sa unahan sila upo. Makikita nila ng malapitan ang mga artist na magpe-perform mamaya, kaya naman sobrang saya niya. Naku, thank you Jake. Isa na namang nasa bucket list ko ang matutupad. Nakangiting bigkas niya. Talaga? Patingin ako sa bucket list mo na iyan para isa-isa na nating tuparin bago lumaki iyang tiyan mo. Nakangiting sagot nito sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ang matawa. Actually, wala naman talaga siyang nakasulat na bucket list dahil alam niya naman sa sarili niyang hindi matutupad iyon pero dahil nasabi na nitong si Jake na gusto daw nitong tuparin lahat ng pangarap niya, siguro bukas, umpisahan niya ng magsulat. For sure, super exciting iyon sa panig niya. Matraffic pero maayos naman silang nakalusot. Nakahanap din naman kaagad sila ng parking kaya ilang saglit lang, hawak kamay silang dalawa ni Jake na nakipila na din papasok. Medyo mahaba ang pila pero moving naman kaya ilang saglit lang, maayos na din silang nakapasok sa loob. Sa pinakaunahan nga ang pwesto nila kaya naman sobrang excited niya. Grabe ang galing. Ang daming tao, nakangiti niyang bigkas. Patuloy ang pag-ikot ng paningin niya sa buong paligid. Tinitingnan niya din ang mga katabi nila nang hindi niya mapigilan ang mapakunot noo ng isang familiar na figura ang nakita niya. Nakasuot ito ng hapit na maong pants at hapit din ang crop top. Kita ang pusod pero barako pa rin tingnan at kung hindi siya maaring magkamali, nakawig ito. Pero hindi pa rin iyon ligtas para hindi niya makilala ang taong ito. Lalo na nang mapansin niyang napatitig din. Ito sa kinaroroonan nilang dalawa ni Jake. Jake, nandito si Sandro. Mahina niyang bulong kay Jake. Napansin niyang natigilan naman si Jake. Tumitig sa kanya kaya naman ininguso niya si Sandro kung saan nakaupo sa kabilang row lang malapit sa kanila. Ayaw niyang ituro dahil nakatitig pa rin sa kanila ang Sandro na ito eh. Actually, hindi pala siya kasali sa tinitingnan nito kundi si Jake lang. Kiyekhe. Hindi nakakapagtaka iyan dahil paborito niya ang artist na magpe-perform ngayong gabi. Don't mind him. Let's enjoy the concert later. Nakanagiting wika ni Jake. Tumango naman siya at pilit na iniignora ang preses niya ni Sandro. Ewan niya ba? Hindi niya talaga type ang Sandro na ito eh. Mainit ang dugo niya sa lalaking iyon na hindi niya naman alam kung bakit gayong isang beses lang naman niyang nakausap ang taong iyon. Nag-umpisang uminit ang ulo niya kay Sandro noong mga panahon na nakita niya ito nakausap ni Jake sa isang coffee shop. Mula noon, hindi na naalis sa balintataw niya ang lahat, lalo na noong nalaman niyang isang gay ang Sandro na iyan. Hindi naman siya galit sa mga gay pero iba lang talaga ang pakiramdam niya sa Sandro na ito. Mukha namang mabait pero feeling niya, hindi kasi gagawa ng matino eh. Well, feeling niya lang naman iyon dahil hindi pa naman gumagawa si Sandro ng mga bagay na hindi niya gusto. Hi! DJ? Gosh, DJ, ikaw nga, nasa period ng buhay na siya na gusto niya nang baliwalain si Sandro nang marinig niya naman ang boses nito.
Tinatawag nito ang pangalan ni Jake at sa lakas ng boses nito, napatitig dito ang ibang mga taong nasa hilira lang nila. Parang siya na lang ang nakaramdam ng hiya eh. Ang sarap sa bunutan ng Zandro na ito hanggang sa matangal ang suot nitong wig. Tawag ka niya. Lakas na boses. Nakadamit pang babae pero barakong-barako naman ang boses, nainis niyang bigkas. Narinig niya naman ang mahinang pagtawa ni Jake, sabay akbay nito sa kanya. Huwag mo na lang pansinin kaysa naman sa mainis ka dyan. Remember, nandito tayo sa concert para mag-enjoy hindi para mainis. Nakangiti nitong bigkas. Hindi niya naman mapigilan ang mapabuntong hininga. Mainit ang ulo na tumitig siya sa gawin ni Zandro at sakto naman dahil nakita niyang kumaway ito. Sure siyang pilit na kinukuha ng Zandro na ito ang atensyon ni Jake. Tite, kainis ang bakla na iyan. Ang sarap patulan. Jake, hatandaan mo ang sinabi ko sa iyo noon. Okay lang para sa akin na pumatol ka sa babae pero huwag lang sa mga kagaya niyang si Zandro na mas malandi pa yata kumpara sa tunay na babae, yamot niyang bigkas. Isang malakas na pagtawa ang sunod niyang narinig mula kay Jake. Na para bang tuwang-tuwa pa ito sa sinabi niya. Nag-umpisa ang concert pero hindi masyadong nag-enjoy si Elena. Paano ba naman kasi, wala nang ibang ginawa si Zandro, kundi ang magpapansin kay Jake. Talo pa ang babae na kung lumandi harap-harapan. Sa bagay, hindi naman yata talaga concert ang sadya ni Zandro, kundi ang magpapansin kay Jake eh. Pambihira! Kung alam niya lang na nandito din pala ang Zandro na ito sa concert, nanahimik na lang sana sila sa bahay. Hindi niya tuloy malaman kung saan nga ba humuhugot ng lakas ng loob itong si Zandro para magpapansin ng sobra sa asawa niya. Okay ka lang ba? Parang sa lahat yata ng mga nanonood ikaw itong tahimik ah. Hindi ka ba nag-enjoy, narinig niyang bulong ni Jake sa kanya. Halos maubusan na ng boses ang mga kasamahan nilang nanonood sa concert pero siya nagmumukhang nonchalant. Talagang sinira ng Zandro na iyon ang mood niya ngayong gabi. Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Pilit ang ngiti sa labi na sagot niya kay Jake. Mali siyang napatitig kay Zandro at huling-huli niya pa rin kung paano itong nakatitig kay Jake. Na para bang wala sa concert ang atensyon nito, kundi nasa kay Jake lang. Hindi niya tuloy mapigilan ang mapasimangot na huling-huli naman ni Jake. Naramdaman niya ang pagyapos ng braso nito sa baiwang niya at ang pagya. Sa kanya paalis. Ha? Bakit? Ongoing pa ang concert. Aalis na tayo, nagtatakang tanong niya dito. Nakangiti naman itong tumango. I know. Pero we need to go na. Hindi ka naman nag-enjoy eh. Sagot nito sa kanya. Hindi. Ayos lang. As long as nag-enjoy ka ayos lang, nakangiting sagot niya dito. Elena, ayos lang ako. I think, ngayon ko lang naalala na hindi pa pala tayo kumain ng dinner. So, let's go na. Hindi na natin kailangan pang tapusin ang concert na iyan. Nakangiti nitong bigkas at tuluyan na din talaga siyang nagpasyanod nang muli siya nitong igiya paalis. Maayos naman silang nanakabas. At least bigla ding gumaan ang kalooban niya sa isiping, wala na si Zandro sa paligid. Nagpasya silang dalawa ni Jake na maglakad-lakad na muna. Maghahanap ng restaurant na pwedeng makainan ng mula sa kung saan, may bigla na lang tumawag sa pangalan ni Jake. DJ Daniel Jake. Pareho pa nga silang napahinto sa paghakbang at napalingon kung saan kaagad na sumalubong sa paningin nila si Zandro. Walang hiya, talagang sinundan sila ng bakla na ito. Seryoso siyang napatitig kay Jake na noon ay seryoso din ang mukha na nakatitig sa palapit sa kanilang si Zandro. DJ, bakit naman ganoon? Bakit kayo umalis na kaagad? Hindi pa tapos ang concert ah. Napagod pa tuloy akong habulin kayo. Nakangiting wika ni Zandro kay Jake. Ni hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin na para bang hindi siya nag-exist sa mundo ni Jake. Lihim tuloy siyang napamura. Nagugutom ang asawa ko. So, what do you want? Sinusundan mo ba kami? Seryosong tanong naman ni Jake kay Zandro. Sa wakas napansin yata ni Zandro ang presensya niya dahil napatingin din ito sa kanya. Hilaw na umiti sabay tango. Wala kasi akong kasama. Pwede ba akong makisabay sa inyo na kumain ng dinner? Treat ko. Nakangiti nitong bigkas. No need, Zandro. Date namin itong mag-asawa at hanggat maari, ayaw ko ng asungot. Malamig ang boses na sagot ni Jake.
Muling natigilan si Sandro. Hindi nakaimik kaya muli na din siyang iginya paalis ni Jake. Kaya lang bago sila tuluyang nakalayo, muli na namang humabol si Jake. Feeling close talaga kaya naman hindi niya mapigilan na mariin na maipikit ang kanyang mga mata sa inis. Hindi niya na kaya. Kaunting-kaunti na lang, mapuputol na ang gasinulid niyang pasensya. DJ, sandali lang naman. Grabe ka naman sa akin. Matagal din tayong hindi nagkita tapos kaya mo akong tiisin. We are best friends since high school at ngayon, kaya mo akong baliwalain dahil lang sa isang babae. Seryosong wika ni Sandro na ikinapanting ng kanyang tainga. Bumitaw siya sa pagkakawak ni Jake at seryosong hinarap si Sandro. Bakla! Ano ba? Ano ba ang kailangan mo ha? Bakit ba ang kulit mo? Galit niyang sigaw dito. Napansin niya ang pagkagulat sa mukha nito dahil sa ginawa niyang yun. Hindi marahil inaasahan na nagiging reaksyon niya kaya na-shock ang gago. Grabe na talaga. Gusto lang naman nilang dalawa ni Jake i-celebrate ang kanilang monthsary pero bakit ba may aali-aligid na barako? Teka lang bakit ka ba nagagalit? Hindi naman ikaw san hinahabol ko ah. Hindi ikaw ang gusto kong makausap kaya naman, huwag kang makialam. Nakataas din ang kilay na sagot nito sa kanya. Naghahanap talaga yata ng Jera, kaya naman hindi niya mapigilan ang maikuyom ang kanyang kamao. May karapatan akong makialam lalo na at asawa ko ang ginugulo mo. Now, kung ayaw mo ng gulo, tumigil ka na. Para kang tanga. Wala ka ng ibang ginawa kundi ang magpapansin at bumuntot ng bumuntot na parang tanga, galit niyang wika. Talagang nagagalit na siya. Hindi na nahiya. Kay laking tao pero kung umasta talo pa ang isang babae. No, hindi siya marunong mag-discriminate sa mga kauri nito, pero iba talaga itong si Sandro eh. Harap-harapan kung manlandi ng asawa na may asawa. Na para bang pati perlas ng silangan niya, gusto na nitong apakan eh. DJ, did you hear that? Ininsulto niya ako, pabebe pero may halong lambing na wika ni Sandro, kay Jake na mas lalo niyang ikinainis. Hindi na siya nakapagpigil pa at hinila niya na ang wig nitong buhok. Wala ubos na ang kanyang pasensya. Sa nasabi niya na, mas gugustuhin niya pang pumatol si Jake ng babae, huwag lang dito kay Sandro na mas malandi pa yata sa tunay na babae. At least, mabilis niya yatang matanggap iyon. How dare you? Ano ba? Bitiwan mo ang buhok ko kung hindi, malilintikan ka talaga sa aking babae ka. Pumapatol ako sa may puday, galit nitong angal. Pilit din nitong hinihila pabalik ang buhok nitong hawak niya. Walang hiya, hindi natatangal wig lang naman sana ito, dahil ang alam niya, hindi naman ganito kahaba ang buhok nitong si Sandro noong huli niya itong nakita. Pumapatol pala ha? Sige, subukan mong pumatol kung hindi ipapakulong kita, galit niyang bigkas sabay kalmot niya sa mukha nito. Nagsisigaw naman ito na para bang aping-api. Naka-attract na sila ng atensyon ng ibang mga tao. At naramdaman niya na lang ay ang paghila sa kanya ni Jake na siyang naging dahilan kaya naman tuluyan ng natangal ang wig nitong si Sandro. Hindi pala wig kundi naka-extension ang buhok nito. Natangal ang hibla na hawak niya. Ah, walang hiya kang babae ka. Ang hair ko. Ang hair ko, patili na bigkas ni Sandro. Hindi talaga bagay sa barako nitong katawan ang umastang lalambot-lambot. Lalo tuloy siyang nangigigil sa inis. Ano ba Sandro, tumigil ka na pwede ba? Hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon? Hindi ka ba nahihiya, galit na wika naman ni Jake kay Sandro. Bakit? Bakit ako mahihiya? DJ, alam kong naguguluhan ka lang. Paano mo nagawang pumatol sa kauri natin? Ho, seryosong tanong naman ni Sandro kay Jake. Hindi niya naman mapigilan ang mapangiwi. Ano ba ang pinagsasabi ng baklang ito? Anong kauri? Kauri. Tiete. Tanga ka ba? Hindi tayo magkauri. Malaki ang pagkakaiba nating dalawa, kaya huwag kang assuming, bakla, galit niyang bigkas. Akmang aalapas na naman sana siya sa pagkakahawak ni Jake, para sugurin niya ito, pero mas malakas si Jake. Ayaw siyang pakawalan. Tama na iyan, Elena. Hindi ka dapat nagsasayang ng energy sa lalaking iyan. Walang mangyayari kung papatulan pa natin siya. Wika ni Jake sa kanya. Yamot siyang napabuntong hininga. Matalim ang mga matang tumitig siya kay Sandro at muling nagsalita. Kapag sumunod ka pa sa amin, tatawag na talaga ako ng pulis.
Ipapakulong na talaga kita, galit niyang wika dito. At ako pa talaga ang ipapakulong mo sa perwisyo na ginawa mo sa hair ko. Yiks, galit namang sagot sa kanya nito. Miss, kagaya ko, gay din iyang husband mo kuno kay huwag kang assuming dyan. Babalik din sa dati iyan once na magsawa sa iyo. Dagdag pa nito pero nagulat siya sa sunod na nangyari. Paano ba naman kasi, bigla na lang itong sinapak ni Jake. Isang sapak lang at nahihilong bumagsak si Zandro sa malamig na tiles ng mall. Nagulat tuloy siya sa nasaksihan. Imagine, malakas palang sumapak itong si Jake. Isang sapak lang, bagsak kaagad ang kalaban. Oh my God! Zandra, hindi pa man siya nakakabawi sa pagkagulat, nagsidatingan naman ang mga kasamahan nitong si Zandro. Kaagad na dinaluhan ng mga ito ang nakahandusay na si Zandro. Next time, kapag guluhin mo pa ako, hindi lang iyan ang matitikman mo sa akin, Zandro. Magkaroon ka naman ng kahihiyan sa sarili mo at kahit na ano ang mangyari, ayaw na ayaw ko nang makita pa iyang pagmumukha mo. Galit na wika ni Jake dito. Pagkatapos sabihin ang katagang iyon, parang wala lang nahinila na siya ni Jake paalis. Hindi niya naman mapigilan ang mapangiti. At least, ngayon pa lang, nagbago na si Jake. Talagang lalaking-lalaki na nga ito at siya na ang gusto nito ngayon. Sa wakas, mapapanatag na din ang kalooban niya. Sana lang talaga matakot na si Zandro at hindi na ito bubuntot-buntot kay Jake. Wala naman siyang ibang hangad kundi ang isang masaya at tahimik na pamumuhay . Wala siyang ibang hangad kundi ang maging kanya itong si Jake, at sigurado siya na sa mga sandaling ito, lalaking-lalaki na si Jake. Hindi na din ito papatol sa kapwa lalaki. Ayos ka lang ba? Tahimik ka yata nakangiting tanong sa kanya ni Jake. Parang wala itong sinapak kanina lang sa sobrang lambing ng boses nito ngayon. Nandito sila ngayon sa isang restaurant at hinihintay na lang nila ang kanilang order. Mabuti na lang talaga at hindi sila sinundan ni Zandro, kung hindi mas baka maputukan na siya ng ugat sa sobrang inis. Ayos lang ako. Maiksi niyang sagot kay Jake. Mukhang hindi ka yata okay . Don't worry, hindi ko nahahayaan pang makalapit ulit sa akin si Zandro. Ang tulong na naipangako ko sa kanya noon ay ikakancel ko na din. Nakangiting sagot nito sa kanya. Pangakong tulong. Ano ang ibig mong sabihin? Nagtataka niya namang tanong dito. Nangungutang sa akin si Zandro ng pera para pandagdag sa negosyo na gusto niyang itayo dito sa Pinas. Kaya lang, sa ginawa niya kanina, nagbago na ang isip ko. Hindi ko na siya bibigyan ng tsansa na makalapit sa akin kaya naman, ipagpalagay mo na iyang kalooban mo. Nakangiting sagot nito sa kanya. Hindi naman siya makapaniwala sa narinig. Hindi niya kasi talaga ito inaasahan . Tatalaga, sagot niya. Tumango naman ito sabay hawak sa kamay niya. Elena, mas gusto ko na lang mag-focus sa iyo. Sa pamilyang itatayo natin. Huwag kang mag-aalala, hindi ako gagawa ng mga bagay na ikakasira ng pagsasama natin. Ang mga nangyari kanina ay sisiguraduhin kong hindi na maulit. Promise. Nakangiting bigkas nito. Kaagad naman siyang tumango. Thank you, Jake. Actually, iyan lang naman ang hinihintay kong kataga na gusto kong marinig mula sa iyo . Ngayong magkakaanak na tayo, kailangan talaga nating i-focus ang mga sarili natin sa itatayo nating pamilya. Nakangiting sagot niya dito. Kahit papaano, medyo gumaan naman ang atmosfera sa pagitan nilang dalawa. Masaya nilang pinagsaluhan ang mga pagkain na nasa harapan nila. Pagkatapos din nilang kumain, nagpasya na din silang umuwi na. Wala naman na silang ibang gagawin pa . Mas mabuti pang umuwi na nga lang sila at makapagpahinga na lalo na at sa mga kagaya niyang buntis, bawal na talagang magpuyat. Kinaumagahan, nagising siya sa marahang haplos sa kanyang pisngi. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang nakangiting mukha ni Jake ang kaagad na sumalubong sa kanya. Halatang bagong ligo ito dahil mamasa-masa pa ang buhok nito. Bakit? Nagtataka niyang tanong. Antok na antok pa siya. Medyo late na silang nakatulog kagabi at hindi niya alam kung anong meron at kung bakit kay aga naman yata siyang gisingin nito ngayon. Sa totoo lang, never iniistorbo nitong si Jake ang pagtulog niya. Ngayon lang talaga. Love, gising ka na. Malilate na tayo niyan . Nakangiti nitong sagot sa kanya. Ha? Ano ang ibig mong sabihin? Teka lang, maaga pa . Inaantok pa ako, Jake.
Hayaan mo muna akong makatulog kahit saglit lang, sagot niya dito at walang sabi-sabing basta na lang siyang nagtalukbong ng kumot. Kaya lang, sadyang makulit yata talaga itong si Jake at ayaw pa siyang tantanan. Love, malilate na tayo. Private plane naman ang sasakyan natin so pwede mong ituloy ang tulog mo mamaya. Narinig niyang wika nito sabay tangan nito sa kumot na nakatakip sa buo niyang katawan. Huff! Anong private plane? Ano ang ibig mong sabihin? Nagtataka niyang tanong dito. Aalis tayo ngayon. Mamamsyal sa ibang bansa. Nakangiting sagot nito na labis niyang ikinagulat. Feeling niya, lahat ng antok na naipon niya sa kanyang katawan ay biglang naglaho. Wala sa sariling mabilis siyang napabangon. Huff! Aalis tayo. Jake, as in ngayon na, gulat niyang bigkas. Nakangiti naman itong tumango sabay turo ng dalawang luggage sa may pintuan ng kwarto. Yes, aalis tayo. Mamasyal tayo kaya maghanda ka na. Kasama natin sila mommy at daddy sa pamamasyal na ito at ang alam ko ready na sila. Dadaanan nila tayo dito sa bahay para sabay-sabay na tayong pumunta ng airport. Nakangiting wika nito sa kanya. Talaga? Jake naman, bakit ngayon mo lang sinabi? Gulat niyang bigkas. Hindi pa ako ready eh. Saka, paano ang mga gamit ko? Hindi pa ako nakapag-impact. Dagdag niya pa. Pambihira! Wala man lang nababangit itong si Jake tungkol sa pamamasyal na ito kaya naman, ngayon pa lang, ngarag na siya. Hindi niya na malaman kung ano ang uunahin niya. Ako na ang bahala dito, love. Maligo ka na. Don't worry, private plane ang sasakyan natin kaya hindi ka malilate. Take your time. Nakangiti nitong wika. Wala na siyang nagawa pa kundi ang mabilis na naglakad patungo sa banyo. Naku, makikita ng Jake na ito mamaya. Paparusahan niya ito sa hindi pagsabi sa kanya ng medyo maaga-aga tungkol sa pamamasyal na ito. Eh hindi sana nakapaghanda siya ng mas maaga, diba? Heist, bigla tuloy na wala ang antok niya. Pagkakataon niya na ang makapasyal sa ibang bansa, kaya excited siya. Siya na yata ang pinakamasayang nilalalang sa balat ng lupa. Paano ba naman kasi, ramdam niya ang pagtanggap ng halos lahat sa kanya, lalong-lalo na ng mga magulang ni Jake. Ang Familia de la Fuente. Kasabay ng dahan-dahan na paglaki ng kanyang tiyan, dahil sa pagbubuntins ay ang mas lalong pagiging maalaga sa kanya ni Jake. Habang lumalaki ang kanyang tiyan, kung saan-saang bansa na din siya nito dinala para magbakasyon. Naranasan niya ang buhay kagaya ng isang mayaman. Naranasan niya ang isang buhay na hindi niya akalain na mararanasan kailanman. Si Isandro, hindi na ulit nagpakita kay Jake. Natakot na siguro kaya naman naging tahimik na ang lahat. Jake, hindi ko na kailangan ang mga iyan. Hindi ko na kailangan pang bumili ng mga ganyang bagay. Nakangiti niyang wika dito. Nandito sila ngayon sa Dubai para sa bakayon at gusto na naman siya nitong hilain patungo sa isang jewelry shop. Gustong bumili ng mga alahas para daw may souvenir sila sa pag-uwi nila ng Pinas. Ganito naman palagi itong si Jake eh. Sa bawat bansang napupuntahan nila, hindi talaga pwedeng hindi ito bumibili ng mga mamahaling bagay para sa kanya. Hayaan mo na. Kaligayahan ko ang magregalo ng mga bagay-bagay na alam kong magagamit mo in the future, kaya naman huwag ka nang umalma dyan. Magtatampo talaga ako sa iyo kapag tangihan mo ako. Nakangiti nitong wika sa kanya. Kung totoosin, isang mapagmahal na asawa itong si Jake at masaya na siya doon. Sa susunod na buwan, nakatakda silang ikasal sa simbahan. May mga wedding organizers at wedding planner na ang nagtatrabaho para maging maayos ang kasal nilang dalawa ni Jake, kaya naman kahit napapasyal-pasyal lang sila habang palapit ng palapit ang kasal, wala talagang problema. Ganoon ba? Okay sige, kung ano ang gusto mo, bahala ka na nga. Nakangiting wika niya. Nakangiti naman itong hinila siya patungo sa nasabing shop at ilang saglit lang, nakapili na din ito ng mga bagay na gusto daw nitong ibigay sa akin. Bumili din ito para kina mommy at daddy. Pasalubong daw sa pag-uwi nila. Isang linggo lang silang nagstay ng Dubai at bumalik na din kaagad sila ng Pinas. Ilang araw pagkabalik nila ng Pinas, nakatanggap siya ng tawag mula sa kapatid niyang si Jano. Sinabi nito sa kanya na nasa hospital daw ang kapatid nilang si Bettina. Nakunan daw at hinahanap siya. Ha? Bakit nakunan? I mean, paano nangyaring nakunan siya? Nagtataka niya pang ang tanong dito.
Don't know pero request niya na makita ka daw ate. Kayo po, kung mapagbibigyan niyo po si Ate Bettina, nasa inyo po iyan. Seryoso nitong sagot sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ang mapabuntong hininga. Hindi niya alam kung kaya niya pa bang makita ang mga kadugo niya pagkatapos ng lahat ng mga nangyari noon. Parang mas gusto niya na lang natalikuran ang mga ito at mas enjoy ang bagong buhay meron siya ngayon. Mas naging tahimik kasi ang buhay niya simula noong lumayo siya sa mga ito eh. I think about it, Jano. Saang hospital nga pala ngayon si Bettina? Seryoso niyang tanong dito. Yan din ang isa sa mga problema ngayon, ate. Nasa isang private hospital ngayon si Ate Bettina at problema din ang lumalaki niyang bills. Seryoso nitong sambit. Bakit? Ano ang ginagawa ng asawa niya? Sagot niya din naman kaagad. Si Kuya Arman, 2 buwan nang nasa Qatar. At siya nga po ang dahilan kung bakit nakunan si Ate Bettina. Hindi na nga nagpadala ng pera kahit na 5 duling tapos nabalitaan pa naming may ibang babae daw. Seryoso nitong sagot sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ang magulat. Ilang buwan na din kasing wala siyang communication sa mga ito kaya hindi niya alam. Wala siyang idea kung ano-ano na ang nangyari sa buhay ng mga ito. Sige na, ate message ko na lang sa iyo ang hospital kung saan naka-confine si Ate Bettina. Bayan na po muna. Muling bigkas ni Jano kaya mabilis na din siyang nagpaalam dito. Pagkatapos nilang mag-usap ni Jano, nagpa siyang maglakad-lakad na muna ng garden. Gusto niyang mag-isip. Gusto niyang magmuni-muni at sa huli, nagpa siyang baliwalain ang naging pag-uusap nila ni Jano. Alam niyang magiging masama na siyang anak sa gagawin niyang ito, pero wala siyang pakialam. Mas gusto niya kasi ang tahimik ng buhay. Wala sa sariling napahawak siya sa medyo may kalakihan niya ng tiyan. Kapag maging ina na siya, sisiguraduhin niyang maibibigay niya sa anak niya ang tamang pag-aalaga at pagmamahal. Ayaw niyang matulad sa kanya ang anak niya na salat sa pagmamahal ng isang magulang. Mahal, susunduin na lang kita mamaya ha? Tatapusin ko lang ang meeting mamaya kay Mr. Sakura and then, sasamahan kita sa check-up mo sa objin mo mamaya. Nakangiting wika sa kanya ni Jake. Kasalukuyan silang kumakain ng breakfast at talagang kahit na medyo nahihirapan siyang gumising ng maaga, pinipilit niya na para masabayan itong si Jake sa pagkain ng agahan. Iba pa rin talaga na naaasikaso niya ang asawa niya kahit sa maliit na bagay lamang. Okay. Take your time, mahal. Mamayang hapon pa naman ang appointment ko kay Dosi kaya ayos lang, nakangiting sagot niya dito. Masaya siya dahil kahit gaano pa talaga kaabala itong si Jake, sinisigurado talaga nito na masasamahan siya sa kahit na anong mga lakad niya. Isang meeting lang naman iyon at buong hapon akong walang aatupagin na trabaho. Siya nga pala, nakalimutan kong bangitin sa iyo kahapon na tumawag si Mommy sa akin at niyaya niya tayong sa bahay na kumain ng dinner mamaya. Magpapaluto daw siya ng mga paborito mong pagkain. Nakangiti nitong wika. Muling gumuhit ang matamis na ngiti sa labi niya bago siya sunod-sunod na tumango. Sure. Si Mommy pa ba naman? Hindi ko yata siya matatangihan no, sagot niya din kaagad dito. Pagkatapos niyang sabihin ang katagang iyon, dinagdagan niya pa ng sinangag ang pingan nitong si Jake. Magana talaga itong kumain ng agahan dahil late na din ito minsan kumakain ng lunch. Lalo na kapag tambak ang trabaho nito sa loob ng opisina. Masaya nilang pinagsasaluhan ang mga pagkain na nasa harapan nila nang biglang dumating si Manang. Hindi niya pa nga maiwasan na magtaka, lalo na ang mapansin niyang parang may importante itong dalang balita. Kapag ganitong kumakain kasi sila, hindi talaga sila nito iniistorbo. Manang, what is it? Seryosong tanong ni Jake kay Manang. Sir, pasensya na po sa iturbo pero may mag-asawa po na nagwawala sa harap ng gate. Hinahanap po si Ma'am Elena. Sagot din naman kaagad ni Manang. Kaagad naman silang nagkatitigan ni Jake. Sino po? Mga magulang niyo daw po sila ma'am. Hindi daw po sila aalis hanggat hindi mo sila hinaharap. Sagot naman kaagad nito sa kanya. Wala sa sariling mabilis na napatayo siya. Paano kaya nalaman ng mga magulang niya kung saan siya nakatira? Sa bagay, walang imposible sa mga ito kapag ginusto ng mga ito ang lahat ng bagay. Jake, ituloy mo lang ang pagkain. Lalabasin ko lang sila. Sambit niya kay Jake at hindi na niya hinintay pa na sumagot ito. Mabilis ang hakbang na naglakad siya paalis.
Diretso siya sa labas ng bahay kung saan natatanaw niya sa gate ang tatlong katao na nakatayo. Ang isa sa kanila ay abala sa pakikipagdebate sa gwardya. Ako ang ina ng amo mo na si Elena, kaya palabasin niyo siya. Gusto naming siyang makausap. Elena, Elena, lumabas ka dyan. Walang hiya kang babae ka. Talagang nagawa mo kaming tiisin. Wala kang utang na loob, naririnig niyang galit na sigaw ng mismong ina niyang si Teresa. Kasama nito ang kanyang ama na si Tatay Jepoy at nasa tabi din nito ang tahimik lang na si Jano. Ma'am, pasensya na po pero hindi po kayo pwedeng magwala dito. Sagot din naman kaagad na guard. Pilit nitong pinapakalma ang nagwawala niyang ina pero wa epek. Bagkos, hinampas pa nito ang gate kaya lumikha iyon ng malakas na ingay. Ano ang kailangan nyo? Hindi na siya nakatiis at malakas na siyang sumigaw at naglakad palapit sa mga ito. Natigilan naman ang tatlo. Si Nanay Teresa, si Tatay Jepoy at ganoon na din si Jano. Mabuti at lumabas ka din babae ka dahil kung hindi, hindi ka talaga namin titigilan hanggat hindi mo kami hinaharap. Pabulyaw nitong wika sa kanya. Marahas naman siyang napabuntong hininga. Ano ang kailangan nyo? Kung hindi din lang naman importante ang pakay nyo, umalis na kayo at huwag nyo nang guluhin pa ang isang taong nananahimik na, naiinis niyang sagot dito. Alam niya, mga magulang niya pa rin ang mga ito, pero sa tuwing naiisip niya ang mga masasakit na pangyayari sa buhay niya sa poder ng mga ito, mas lalo lamang nadadagdagan ang sugat na puso niya. Ate, pasensya ka na kaya lang, sila nanay at tatay kasi. Pinilit nila akong ituro kung saan ka nakatira dahil kailangan namin ang tulong mo. Nahihiya namang sabat ni Jano. Seryoso niya itong tinitigan bago siya tumango. Tulong? For sure, pera ang kailangan nyo no. Bakit wala na ba kayong makain? Wala nang pansugal, nakataas ang kilay na tanong niya. Abat maldita ka talaga ah. Kailan ka pa naging bastos, Elena? Nakapag-asawa ka lang ng mayaman, bigla ka na lang naging matapang ah. Babae, baka nakalimutan mo na kahit natadtarin pa ng pinong-pino iyang katawan mo, hindi pa rin maaalis ang katotohanan na pamilya mo kami. Ako ang ina mo, siya ang ama mo at si Jano ay kapatid mo pati na din si Bettina. Pasigaw na wika ni Nanay Teresa sa kanya. Lalo namang nagpanting ang tainga niya dahil sa inis. Pambihira! Ang lakas ng amats eh. Pumunta dito sa bahay nilang dalawa ni Jake at hihingi daw ng tulong pero paano mo tutulungan ang isang tao kung hindi naman marunong magpakumbaba diba? Hindi ako bastos, Nay. Kayo po ang bastos. Kung ano man ang tulong na hinihingi nyo ngayon, wala akong maibigay. Noong nasa poder nyo ako nakatira, sobra-sobrang tulong na ang naibigay ko sa pamilya natin. Itinakwil nyo na nga ako diba? Ano pa ang kailangan nyo sa akin? Seryosong tanong niya.